Hello everyone, peace of Christ to all at peace of Christ sa mga kapwa Kristiyano. Yeshua Mashiach akong gadol Elohim Emet, Yersashim Elohim, Shalom. At ngayon ay maghahayag tayo ng maling turo ng isang bulaang mga ngaral na ang pangalan ay si Anton Ramirez, na sobrang obvious na maling turo at kulto na paliwanag at paghahayag, hindi ayon sa Biblia at hindi ayon sa tinuturo ng kabuuan ng Biblia. Dahil sinasabi niya na ang Panginoong Kristo daw ay nagsuffer sa second death o yung impyernong second death, lake of fire. Kasi yun yung second death sa Biblia. Sinasabi nito na si Kristo daw ay pumunta at nagsuffer sa lake of fire, which is a very obvious error, blasphemy sa ating Panginoong Kristo. So I warn those Christians not to listen to this guy. I encourage you to read your own book, your own Bible. Please, study your own Bible. Stop listening to this guy. He will corrupt your minds. He will poison you by his false, obvious, evil, unbiblical teachings and interpretation that is made of man, not of God. So panoorin natin yung kanyang sinabi, which is warning ko sa mga kapwa kong Kristiyano at Baptist. At kahit di Baptist, kahit born again, na naniniwalang tama din ang tinuturo. So please stop listening to this guy. So let's watch. At anong nangyari mga kapatid? Namatay si Jesus Christ. Yes, totoo na si Kristo namatay, pero sa flesh. Malinaw yan sa 1 Peter chapter 3 verse 18 na si Kristo namatay sa flesh. So walang problema doon. Huwag mo lang sabihin na yung kanyang sarili ay nung namatay siya, ay pumunta siya sa lake of fire or sa second death. Dahil lang sa namatay siya. Mali ka talaga doon. Sino po ang namatay in our behalf sa flesh? Bayad sa kasalanan, si Kristo. Tanong, saan pupunta ang taong makasalanan? Saan pupunta ang kaluluwa ng taong may kasalanan? Sa langit? No! Si Jesus Christ hindi pwedeng bumalik sa langit. Bakit? Kasi taglay niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Diyan ka nagkakamali, iho. No? Bakit? Ang sabi niya, kung si Kristo daw ay may kasalanan, pupunta ba sa langit yung makasalanan? No! Sinigaw pa niya. No? Dahil si Kristo daw, taglay daw niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya hindi pwedeng pumunta sa langit si Kristo. Kaya dapat daw siya sa second death. No? Ito yung pinaka-biggest mistake mo ngayon. And I will let you know your shame towards God, towards other Christians, towards the non-believers, and towards those you deceive na dapat hindi ka dapat pakinggan sa sinasabi mo at tinuturo mo. Itigil mo ang pag-misinterpret mo sa Biblia. Tama bang sabihin na dahil naatang kay Kristo ang kasalanan, hindi siya pupunta ng langit? Hindi siya makakapasok sa langit? Ay dapat sa impyerno si Kristo? Walang ganun. Walang ganun. Itong mababasa sa Biblia. No? According dito sa Hebrews chapter 9 verse 12. Ito yung pagkamatay ni Kristo. Meron siyang pinuntahan. Sabi dito, Hebrews 9:12. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Ano daw? Nung siya ay nagdanak ng dugo, siya ay pumasok sa holy place. Posible ba si Kristo pumunta sa holy place? Yes. Hindi naman imposible sa kanya yun . Nung siya ay nag-atone ng kasalanan natin,
siya ay nag-enter sa holy place. Kaya mali ang sinasabi mo na siya ay hindi pwedeng pumasok sa langit. Diyan pa lang mali ka na eh. No? Basahin mo ang Biblia mo. Nasa Hebrews chapter 9, pumasok si Kristo sa holy place. Akusahan mo na hindi siya pwede pumasok sa langit. In the first place, mga kaibigan, yung kasalanan ng tao ay naatang sa katawan ni Kristo, hindi sa kaluluwa ni Kristo para bawal siyang pumunta sa langit. Mali ka, Ramirez. Advice ko sa iyo, mag-aral ka ng Biblia ng maayos. Kisa makapanloko ka. Itong sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. No? Who his own self bare our sins in his own body on the tree. Hindi sa hell, sa tree, Ramirez. Saan doon niya dinala ang ating kasalanan? Sa impyerno ba? Hindi. Sa cross, sa tree, sa cross. Saan? Sa kanyang laman. Hindi sa kanyang kaluluwa, Mr. Ramirez. Wala kang mababasa sa corrupt version mo, kung may version kang corrupt dyan. Walang mababasa na yung kanyang body ay nag-bear ng sins sa hell. Hindi ganun. Sa tree. At ang kasalanan ay naatang sa kanyang flesh, hindi sa kanyang kaluluwa, Mr. Ramirez. Masyado kang obvious. Our sins has been carried by Christ, bore by His flesh. It was imputed on His flesh, not sa soul ni Kristo. Ayan. Doon pa lang, -1 ka na. Tuloy natin yung kanyang kasinungalingan. Nasa kaluluwa ni Kristo ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Mali. Mali. No, mali. Sobrang mali. Nasa kaluluwa daw ni Kristo ang kasalanan mo at kasalanan ko. Hindi ganun ang mababasa sa Biblia. Ang mababasa sa Biblia, our sins are carried by Christ in His flesh. He bore our sins in His flesh. No? Balikan natin yung talata. No? Sabi dito, 1 Peter 2:24, who His own self bare our sins. Jesus bore our sins in His own body. Nasa kanyang body ang sin. Wala sa kaluluwa ni Kristo. Walang ganon. So kung babalikan natin yung Levitical offering, no? Kasi si Kristo, He is our offering. He is the Lamb of God. No? He is the atonement. He is the Passover. Paano ba nangyayari ang offering sa Old Testament? Di ba? So yung kambing, sabihin na natin yung sheep, at merong kambing, scapegoat yung tawag doon eh. Nililayhand nila yung kanilang mga kamay doon sa kambing na yon or scapegoat. Kasi doon nga ilalagay sa account ng kambing sa kanyang physical ang sin, hindi sa kanyang kaluluwa. No? Sa body. Kasi substitute siya eh. No? Yung sheep ay substitute physically sa kasalanan ng mga Israelita o yung mga nag-aalay. So it was a sheep that was punished physically, no? Hindi sa kanyang kaluluwa. So simpleng analogy lang 'yun. Ganun lang nangyayari. Ganun din kay Kristo. Yung kanyang body, yun din yung pinaglipatan ng kasalanan, pinag-impute ng kasalanan ng tao para kanyang ilagay sa cross. Ilagay sa altar of offering. Kasi sa cross nga siya
danak ng dugo. He offered himself in the cross. So yun yung nilay down niya ang kasalanan. Wala sa kanyang kaluluwa. At hindi niya yun dinala sa impyerno. Maling-mali ka. Tuloy natin. Therefore, saan pupunta? For the wages of sin is death. Hmm? Christ must experience the second death. Kamangmangan mo yan, Mr. Ramirez. Nakakahiya ka. Very embarrassing ka. For the wages of sin is death, in-apply kay Kristo. Kita niyo yung pagkakulto nitong tao na to. Ang Romans chapter 6 verse 23, in-apply kay Kristo. For your information, Mr. Ramirez, si Kristo nga ang giver of life. Ba't mo papatayin at ipapahamak sa apoy ng second death ang giver of life? Masyado ka namang obvious. Ang sabi ng Romans, no? 5:17. For if by one man's offense death reigned by one, much more they were which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Si Kristo na nga ang abundance ng grace. Tapos ipapamak mo sa second death ang grace giver at grace source na nag-a-abound the more ang sin ay nag-a-abound the more ang grace. Ano ka ba naman? In order for him to be our substitute, complete substitute. Logic yan, pastor, ah. Yes, both logic, hindi lahat ng logic mali. Sa logic mo, mali ka. Merong logic na tama, basta ayon sa kabuuan ng Biblia, ang dapat magpaliwanag at mag-interpret. Hindi yung logic mo lang. Tapos iiwan mo yung mga mahalagang talata na magpapaliwanag sa kabuuan ng kamatayan ni Kristo o yung atonement doctrine. Hindi uobre logic mo lang. Kung logic mo lang, Ramirez, magbasa ka na lang ng Quran. Buti pang Quran, medyo may konting logic. Ikaw, walang logic yung sinasabi mo. Hindi biblical logic yung sinasabi mo. Mali ka doon. Kapag ang logic na logic lang, hindi biblical, mali yun, Mr. Ramirez. Ako na magsasabi. Ang tamang logic ganito. Ang kasalanan naakay sa katawan ni Kristo. Therefore, yung kanyang katawan ang nag-akay, hindi yung kanyang kaluluwa. Yun ang logic ng Biblia. Wala kang mababasa niya yung kanyang kaluluwang nag-bear ng sins. Dahil kung ang kaluluwang nagdala ng sin, then yung kaluluwang dapat ipako. Hindi ganun. Tuloy natin. Both scripturally and logically, it is precise, correct. Kulang yung scriptural na sinasabi mo. Hindi ko mo nakabunot ka ng isang talata, 3 talata, scriptural ka na. Hindi ganon. No? Lahatin mo at tiyakin mo na hindi ka kukontra sa ibang talata. Kumontra ka eh. Sabi mo, ang kaluluwa, nagdala ng sin, nakalagay sa 1 Peter, malinaw, yung kanyang body. Paano ka maging scriptural, kinukontra mong talata? Kaya hindi pumasa yung interpretation mo at yung hermeneutics mo. Bumalik ka muna sa hermeneutics. Kisa manloko ka ng mga tao. Kawawa yung mga tao. Absolutely correct. Now, ipakikita ko po sa inyo. Absolutely wrong ka. At ipakikita ko sa iyo na absolutely wrong ka. Na si Kristo bilang nag-suffer ng second death for us, bayad sa kasalanan. Kung ano ang naranasan, mga kapatid, listen, kung ano ang naranasan ng rich man sa Luke chapter 16, naranasan ni Jesus Christ. Just to be our substitute. Sigurado ka Kailangan na-experience ng taong makasalanan, mga kapatid, kapag tayo hindi po natubos at na hindi tayo napatawad sa ating mga kasalanan, ang kaluluwa ng isang tao, kaya nga nagsosolwining tayo eh. Yan, diyan ka bumaluktot. Para pinapalabas mo si Kristo, kailangan ng kapatawaran. Yan, ingat kayo dito guys. Napaka-obvious na niloloko kayo nito.
Ingat kayo. Biro mo ang context ng kanyang pananalita patungkol sa kamatayan ni Kristo, patutunayan doon yan na yun doon yung naranasan din ni Kristo. Yet, bigla niyang isisingit ang forgiveness. Na pag hindi ka ma-forgive, impyerno ka. Ba't mo isisingit si Kristo sa forgiveness? Kako. Joker ka eh. Huwag mo idamay si Kristo sa forgiveness na kailangan ng tao para makapunta sa langit. Hindi niya kailangan ng forgiveness. Oy, forgiver nga siya. Oh. Ano ba naman tong taong to? Dahil nga po ang lahat ng tao ay pupunta ng impyerno. Ang bayad sa kasalanan ng tao ay hindi lamang physical death, kundi spiritual death or soulless death or yung second death. Pero si Kristo hindi kasama sa mga tao na mapupunta sa impyerno dahil sila ay kailangan ng kapatawaran dahil makasalanan. Hindi. Inako lang ni Kristo ang kasalanan, hindi siya makasalanan. Yun ang iseparate mo, kako. Ba't mo idamay ang kamatayan ni Kristo sa mga kasalanan ng mga tao at siningit mo yung mga tao na lahat ay mapupunta sa impyerno? Ba't mo idadamay si Kristo doon? Hindi nga siya in the first place tao. Siya'y nagkatawang tao. Hello? Shame on you. Kung si Kristo ay bayad sa kasalanan natin, hindi pwedeng hindi niya maranasan ang second death. Ayon sa opinion mo, opinion mo lang yan na hindi pwede. Talagang hindi pwede. Hindi pwedeng si Kristo mapahamak. Yun ang sagot ko. Sabi niya, hindi pwedeng hindi si Kristo. Hindi pwedeng hindi si Kristo mag-suffer. Dapat siyang mag-suffer kasi may kasalanan siya. Dinala niya ang kasalanan natin mga tao. Sino nagsabi sa iyo? Ang nagsabi sa akin, Biblia, na hindi siya pwede, hindi posible sa kanya na makurap at mag-hold ang pain of death sa kanya. Ito nakalagay sa Biblia. Acts chapter 2. This is a proof. This is a proof na sinungaling ka. Acts chapter 2 verses 24 to 27, whom God had raised up having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Hindi siya pwedeng panghawakan ng pains of death. Yung sinasabi diyang loose, hindi ibig sabihin si Kristo ay nagapi. Sinabing loose, inalis niya ang pains of death doon sa mga taong kaniyang pinatawad because of atonement. Inalis niya ang pain of death, yung power of death, inalis niya yon. Because it was not possible that he should be holden of it. Imposible sa kanya na panghawakan ng pains of death. Verse 25, for David speaketh concerning him, I foresaw that the Lord's always before my face. He is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice and my tongue was glad. Moreover, also my flesh shall rest in hope. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Hindi siya pwedeng mag-suffer ng corruption, Mr. Ramirez. Hindi pwedeng mag-suffer. Neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Hindi siya pwedeng makakita ng corruption. Bakit mo siya ipapahamak sa second death, sa lake of fire, si Kristo, kung hindi nga siya pwede na makakita ng corruption? Hindi siya pwede mag-suffer. The pains of death should not hold on him. Saan ka ba nag-aral, Mr. Ramirez? Shame on you. Malinaw ang talata, ha? Imposible kay Kristo na i-holden or i-hold, no, ng pains of death. Yan. Posible. Imposible. At hindi pwedeng makakita siya ng corruption. Malinaw yun. May punto ano. Nung una, parang hindi ko rin ito matanggap eh. Ikaw lang naman ang tumanggap ng mali mong paliwanag. Tama yung mga talata, dapat tanggapin yung mga talata. Kung saan ka man pumulot, kung pumulot ka sa Jonah, sa Matthew, kung saan pa, dapat tanggapin yun eh. Ang hindi tanggapin, yung paliwanag mo, ikaw lang ang tumanggap sa maling paliwanag mo. Wala kang punto doon. Wala. Pero pag binasa natin ang Bible, talagang malinaw mga kapatid. Yes, malinaw naman talaga ang Bible ayon sa kanyang kabuuan. Hindi ayon sa nilinaw-linaw-linaw mo lang na paliwanag mo
na ikaw lang naman ang nalinawan kahit mali-mali. Ikaw lang nakalinaw sa mali mo. Hindi hindi 'yun ang paglilinaw ng Biblia. Ang linaw-linaw sa Acts hindi pwede eh. Malinaw na mali ka, 'yun lang 'yon. Now, look at this. Puntahan po natin mga kapatid ang sinasabi ng Bible dito po sa Matthew 12:40. Matthew chapter 12 verse 40. Anong sabi ng Bible? Pumulot ng talata. Matthew chapter 12 verse 40. Okay? Matthew chapter 12 verse 40. Ito po isang propesiya tungkol kay Jesus Christ again. Anong sabi po? For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Alam niyo ho ba mga kapatid, pag binasa niyo ang Book of Jonah, nabanggit yung hell doon. At sinabi po ni Jonah na siya po ay nasa hell. Ang katawan ni Jonah mga kapatid ay nandun sa whale's belly. Ha? Pero ang kanyang soul, ayon doon pag binasa niyo pumunta ng hell. Okay. Ngayon, itong sagot, no? Yes, nakahula kay Kristo na siya ay pupunta sa heart of the earth. No? At ginamit niya ang allegory ni Jonah na si Jonah ay nasa whale's belly. Si Jonah yon, nasa whale's belly. Si Jonah yung pumunta sa hell. Ang pagkaibahan nila, si Kristo, Panginoon, si Jonah hindi. Ganun lang kadali. Bakit? Kasi si Kristo, Panginoon, hindi pwedeng makurap. And the pains of death should not be holden of Him. And then, kay Jonah naman na case, no, si Jonah pumunta sa hell. At siya'y nagsuffer. Ang pagkaibahan kay Kristo, hindi. Walang ganun kay Kristo. Kay Jonah, malinaw doon. Tingnan natin kay Jonah. Dito kay Jonah, chapter 2, Jonah prayed unto the Lord his God out of the flesh, out of the fish belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord. So meron siyang affliction, and He heard me out of the belly of hell, and cried I. Sa case ni Jonah, no, hindi ginusto ni Jonah yon, kaya nagpray siya na siya'y makaalis doon. Yan ang pagkaibahan. Kay Kristo, no, pupunta talaga siya doon kasi magpipreach siya doon. Hindi para mag-suffer at hingi ng tulong na alisin siya doon. Hindi ganon. Yun ang hindi mo na nakuha. Kasi malinaw sa Acts, hindi siya pwedeng i-hold din ng pains of death at should not suffer to see corruption. Hindi ganon ang kay Jonah. Kasi ang kinot ni Kristo kay David sa Psalms. Yun yung sa extension ng information nung si Kristo pumunta siya doon sa hell, hindi para mag-suffer, kundi para mag-preach doon sa spirits of prison. Magkaiba yon. So walang nakalagay na si Kristo nag-suffer sa hell, kundi siya'y pumunta doon para mag-preach sa prison. Si Jonah hindi. Sadyang si Jonah namatay at hindi niya ginusto doon, kaya nag-pray si Jonah. Si Kristo, pupunta talaga, may plano ang Panginoong Kristo na talagang pupunta sa spirits of prison. Yan ang pagkaibahan. Sana i-differentiate mo ang details. Huwag yung basa lang, yun na agad. Mali ka doon. So anong ginawa ng ating Panginoong Kristo? 1 Peter 3 verses 18 to 20, for Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that He may bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which He also went and preached unto the spirits of prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. So siya'y pumunta sa spirits of prison. He went and preached. He went and preached. Siya pumunta doon para mag-suffer. Meron siyang intensyon na pumunta doon. He went and preached.
Hindi para mag-preach ng gospel, kundi pag sinabing preach, mag-proclaim, magsasabi, magpapahayag. Si Jonah hindi ganon. Nanalangin si Jonah na makaalis doon sa hell. Si Kristo hindi. Nag-preach, nag-proclaim doon. Yun ang hindi mo na-gets. Mag-aral ka pa. Huwag kang feeling may alam ka na agad. Tapos ang epekto ng pagkawalang alam mo ay kamangmangan sa mga tao at kaligawan sa mga tao. At naaawa kami. Hindi ito panginginsulto sa iyo, kundi ito ay rebuke sa kasinungalingan mo sharply. Ayan. At yun ang pattern, yun po ang example na sinabi ni Jesus Christ kung papaanong si Jonah ay nasa whale's belly ng 3 days and 3 nights. Ganun din po mga kapatid, si Jesus Christ ay dudoon din ng 3 days and 3 nights sa heart of the earth. At anong Okay, hindi yun pattern, mali ka. Kasi kung pattern yun, dapat si Kristo manalangin at alisin sa hell. Hindi nag-preach nga eh. Pumunta nga, mag-preach nga eh. Hindi pattern yun, kundi yun ay typology. Typology that 3 days and 3 nights. Yun ang typology doon, 3 days and 3 nights time frame. Same with Christ, 3 days and 3 nights. Pero hindi pwedeng i-pattern mo lahat ng detail doon kasi magkaiba nga ayon sa Biblia. Maawa ka sa kasinungalingan mo. Okay? So, hindi totoo na si Kristo nag-suffer sa second death kasi walang mababasa na second death at hindi nga siya pwedeng i-hold din ng pains of death at hindi siya pwedeng makakita ng corruption at siya ay pumunta sa holy place nung siya ay nagdanak ng dugo. At hindi sa kaluluwa na alay or naibigay or naatang ang kasalanan sa kaluluwa ni Kristo kundi sa kanyang laman. Yan. So, 2 things na mali si Ramirez. Number 1, na si Kristo daw ay nagsuffer sa second death. Mali, hindi biblical. Na si Kristo ay naatang ang kasalanan sa kanyang kaluluwa. Hindi biblical din yun. Nirefute yun ng 1 Peter. No? Chapter 2. No? At yung si Kristo ay pumunta daw sa second death, nirefute yung kanyang maling paliwanag ng Acts chapter 2. At kung si Kristo na hindi daw pwedeng pumasok sa langit dahil nakaatang ang kasalanan, mali na paliwanag, hindi biblical, nirefute ng Hebrews chapter 9. Okay? So, Christ is Lord. Stay away from liars.